Kasabay nito, sa kabilang linya, matapos ibaba ni Dong Qingzu ang tawag, unti-unti siyang naging kalmado. Tahimik siyang tumingin sa malaking screen sa harapan. Dahan-dahan siyang huminga ng malalim, at ang kanyang mga pisngi ay bahagyang namumula. Nakatayo siya sa harap ng mesa, nakatitig sa background ng kanyang device, isang larawan na isang tao na lumalahok sa pambansang martial arts tournament ng mga estudyante. Sino pa nga ba? Walang iba kundi si Lu Sheng. Biglang bumukas ang pinto, pumasok si Qin Shaojun, sabay biro, Oy, may date na kayo ha? Namula si Dong Qingzu gaya ng kamatis, hindi niya magawang tumingin kay Qin Shaojun at mahinang sagot. Mamayang 8 oras ng gabi, sa Blue Dove Restaurant. Lalo pang lumapit si Qin Shaojun at nang asar. Grabe ka Dong Qingzu, numero 1 manliligaw ng mga lalaki. Matagal ko nang alam na iba ang tingin mo kay Lu Sheng. Ang tindi mo, petty estudyante mo nililigawan mo. Sa sumunod na sandali, isang malakas na sigaw, lumayas ka. At bumukas ang pinto. Lumipad si Qin Shaojun palabas ng kwarto, tumama sa peder. Ayaw nang makinig ni Dong Qingzu sa mga kalokohan ni Qin Shaojun. Hinawakan niya ang jade pendant na suot niya, sabay bulong. Eastern Military Region, kilala bilang Eastern Emperor tagapagmana ng Transcendence, si Dong Shengji, para bang may sasabihin pa siya pero huminto at determinadong sinabi. Kailangan ko ring maabot agad ang antas ng Grandmaster. Ang serum na Spinal Essence na may antas 7 na in order ninyo ay dumating na. Nasa main hall sa ikalawang palapag. Mayroon ding isang espesyal na antas 8. Pakiingat sa paggamit. Hinimas ni Lu Sheng ang kanyang baba, seryoso niyang pinag-isipan. Ang bilis ay. Maga pa naman. Pwede pa akong mag-training, dagdag lakas bago makipagkita sa babae. Para astig. Pag-akyat niya sa ikalawang palapag, nakita niya ang mga bote na Spinal Essence na nakahanda na. Sinuri niya ang mga ito at agad kinilala ang mga bote na may berdeng likido bilang antas 7. Sa malayo, may isang bote na may kakaibang hugis, iyon ang antas 8. Kinuha niya ang isang bote na antas 7. Sa mata pa lang, makikitang taglay nito ang matinding enerhiya. Nilagok ito ni Lu Sheng sa isang inuman. Agad na kumalat ang napakalakas na enerhiya sa kanyang katawan. Ang antas 7 ay 10 beses mas malakas kaysa sa antas 6, pero mas nakakasulasok ang lasa. Sa ilang sandali, naubos ni Lu Sheng ang lahat ng bote ng antas 7. Walang ibang may lakas ng loob na uminom ng ganoon kalakas, siya lang. Wala namang epekto, bulong niya. Ngunit bigla, may naramdaman siyang kakaiba. Sa kanyang isipan ay sumulpot ang mga mararahas, mabangis, at uhaw sa dugong kaisipan. Halos mawalan siya ng kontrol. Buti na lang at napakalakas ng kanyang willpower. Ginamit niya ito para puksain ang masasamang ideya sa loob niya. Ang mga negatibong kaisipan ay mula sa mga hayop na pinanggalingan ng Spinal Essence. Agad niyang inipon ang enerhiya papunta sa blood core sa kanyang dibdib. Lumobo ang blood core, pwedeng makita ang paglaki nito sa mata. Napuno nito ang pakiramdam ng kawalan sa kanyang katawan. Nang umabot sa laki ng itlog ng gansa, bigla itong huminto. Dahil wala na mapuntahan ang sobrang lakas na enerhiya, nagsimulang kumalat ito sa buong katawan niya. Hayon, tumaas ng tumaas ang kanyang ki at dugo, daan-daang beses, libo-libong beses hanggat sa milyon-milyong beses. Ang Divine Illumination Sutra ay nagpataas pa lalo ng epekto nito. Ang katawan ni Lu Sheng ay muling sumailalim sa muling pagsilang. Sa wakas, matagumpay niyang naabot ang ikalawang Immortal Cell, isang malaking hakbang sa yugto ng third stage na Immortal Golden Body. Pagkatapos, bumalik ang katawan niya sa normal. Pero alam niya, kung mapalakas pa niya ng 2 beses, magiging perpekto na ito. Sa panahong sumasabog ang ki at dugo, parang nasasanay rin ang kanyang katawan, lalo pang tumitibay at tumitigas. Ang prosesong ito ay halos katulad ng wasakin para buuin muli, NGNG kumpara sa ekstremong bersyon, mas ligtas ito. Ang mga immortal cells ni Lu Sheng ay tila may puwang pa para lumago. Habang ang enerhiya ng ki at dugo ay patuloy na sumisirit, naramdaman niyang ang mga immortal cells ay palihim na sumisipsip ng lakas. Kung magagawa niyang magsagawa ng daan-daang milyong pagbabagong anyo pa, baka ang banal na liwanag na cells na iyon ay lalong magniningning. Ibig sabihin, napakalaki na potensyal nito. Ang 100 milyong pagbabagong anyo ay paunang yugto pa lang. Paano pa kaya kung ang mga ito ay makaranas ng bilyon o kahit trilyong pagbabagong anyo? Tumingin si Lu Sheng sa kanyang palad, na medyo namamaga, at napaisip, posible kaya na maabot ko ang isang antas na lampas sa imahinasyon. Bigla niyang naramdaman ang kakaibang pakiramdam sa kanyang katawan. Kumilos siya ng kaunti at napansin, may kaunti pang Spinal Essence na hindi pa ganap na naabsorb. Tumingin siya sa tanging natitirang antas, 8 na bote na Spinal Essence. Bulong niya, 8 bote na antas 7 sabay-sabay, tapos ganito lang ang epekto. Hindi naman nakakabilib. Dahil maga pa, naisip niyang ipagpatuloy ang pagsasanay. Kinuha niya ang antas 8 na bote, binuksan ito, at agad naamoy ang mas masangsang na amoy kaysa sa antas 7.
Ngunit sa loob na ilang segundo, ininom niya ang buong likido, ang itim gintong spinal essence ay bumuhos sa kanyang bibig. Isang bote pa lang, pero ang lakas nito ay katumbas ng lahat ng dating antas pito na ininom niya. Nahulog ang besyo sa sahig at nabasag. Bigla siyang sinalubong ng pamilyar na pakiramdam, isang alon na mararahas na ideya. Sa kanyang isipan, naglitawan ang masasamang kaisipan, matinding galit, pagkauhaw sa dugo, at kawalan ng katinuan. Mas marami pa ito kaysa deti. Parang may halimaw sa loob ng katawan niya, isang demon king na naghihintay lang ng pagkakataon para makawala. Sa loob niya, tila isang mabangis na hayop ang patuloy na nagwawala. Napahawak si Lusheng sa tiyan niya, nanginginig. Kinagat niya ang labi, pinilitisin ang matinding sakit. Napasigaw siya sa sobrang hirap. Sa bawat banggaan na halimaw sa loob, dumadaloy ang dugo mula sa kanyang katawan, na sinabayan ng paglabas na napakatinding enerhiya. Ang kapaligiran sa paligid niya ay nagsimulang ma-deform dahil sa labis na presyon. Kasabay nito, nakita niyang muli ang imahe ng Demon King sa kanyang isipan. Narinig pa niya ang boses nito, "Hindi mo kakayanin ang lakas na ito. Ako at ikaw ay isa. Tanggapin mo na lang ako." Ngunit si Lusheng ay matatag. Hindi siya bumigay. Sa isang iglap, tumayo siya at buong lakas na sinuntok ang imahe ng demonyo. "Lumayas ka!" Ang puwersa ng kanyang Grandmaster Aura ay yumanig sa buong gusali. Sa isang kwarto sa ikalawang palapag, nagulat ang kasambahay at si Wang Yan na magsimulang bumagsak ang mga piraso ng kisem. May bitak na sa bubong. Anong nangyayari sa itaas? Biglang lumobo ang katawan ni Lusheng at ang balat niya ay parang sasabog. Dumugo ang pores niya at nagumapaw ang enerhiya. Pakiramdam niya ay mapupunit na siya. Ang deity niyang perpektong katawan ay naging sobrang muskular, parang marmol na bato ang itsura. Lalo pang lumaki ang mga braso niya na mas malaki pa sa hita ng karaniwang tao. Ang kanyang mga hita, sobrang exaggerated na, halos kasinlaki na ng drum ng tubig. Ang makinis at maputing balat niya ay nabatak ng sobra, halos pumutok na. Halos kitang-kita na ang mga ugat na pumuputok sa ilalim ng balat. May mga itim na litid na mas makapal pa sa mga bulet ang lumitaw sa kanyang katawan, na para bang bumalot sa kanya ng itim na lambat. Sa panloob niyang mata, nakita niya na bawat pulgada ng kanyang katawan ay nagsimulang maghiwa-hiwalay. Peti mga buto niya, na parang bakal, ay nagsimulang mabasag. Sa kabila ng halos bumigay na ang katawan ni Lusheng, may kakaibang tuwa sa kanyang puso, isang kagalakang hindi may paliwanag. Ang paghinga niya ay biglang naging maayos at likas na gumalaw ang kanyang cultivation method. Tahimik siyang pumasok sa ikalawang antas na estado ng walang isip, no-min state. Ang isipan ni Lusheng ay lumutang sa pagitan ng buhay at kamatayan, at sa loob na estado na iyon, naramdaman niya ang sukdulang kasiyahan. Dahan-dahang bumalik sa normal ang katawan niya. Dumilat siya. Ang sinabi ni Zhao Wendao noon ang maaring mamatay, ngunit dapat masira upang muling mabuo. Ito ang kahulugan niyon. Ang gwapo niyang mukha ay ngumiti na mapayapa, tulad ng isang mongheng may katahimikan sa puso. Ito ang tunay na kahulugan ng breaking to rebuild. Sa wakas, ang ikapitong yugto na Immortal Golden Body ay ganap ng nakamit. Ang orasan sa peder ay patuloy na tumutiktak. Gayon ay 23, 52 na ng gabi. Napansin ni Lusheng ang oras at napabuntong hininga. Grabe, sobra akong nalulong sa cultivation. Naalala niyang huli na siya sa kanilang date kay Dong Qingzue. Halos 4 na oras na ang nakalipas. Inabot niya ang kanyang telepono gamit lang ang isang kumpas. Lumipad dito papunta sa kanyang kamay. Pagbukas niya, nakita niya ang 12 ng missed calls. Maliban sa isang tawag mula kay Dong Qingzue noong 7 oras 55 minuto EM, ang lahat ay galing kay Qin Shaojun. Saglit siyang nag-isip, pagkatapos ay nag-dial pabalik kay Dong Qingzue. Tumunog ang tawag. Pagkakonekta, isang malamig ngunit malinaw na tinig ang narinig mula sa kabilang linya. "Hello." Agad siyang nagsalita, "Sorry. Sorry. Dong. Instructor Dong, kanina." Mula sa kabilang linya, mahinahon ngunit medyo malamig ang tanong ni Dong Qingzue. "Sobra ka bang na-absorb sa cultivation?" Sumagot siya agad, "Sobra talaga." Tinanong ulit ni Dong Qingzue, "May iba pa ba?" Tapat siyang tumugon, "Wala na. Unang beses kong makipag-date sa isang babae. Wala talaga akong alam." Boom! Pete! Sumigaw si Dong Qingzue, "Ayos. Gusto ko ring mag-cultivate." "Bie!" Tut-tut-tut-tut, binaba ang tawag. Naiwan si Lusheng na nakatitig sa telepono, hindi alam kung anong mukha ang dapat ipakita. Sa tono ng boses niya parang hindi galit. Pero parang sobrang galit rin. Biglang tumunog ulit ang telepono. Nakita niyang tumatawag si Qin Shaojun. Si Instructor Qin. Pagkababa ng tawag, agad siyang binulyawan, "Liu Sheng." Tapos KNA. Sa sobrang lakas ng sigaw, halos mabingis siya. Nawalan siya ng balanse at napaupo sa sahig. "Ang laki ng ulo mo pero ang tanga mo parang kalabaw." Habang nananatiling nakaupo sa sahig,
Pilit na pinakalma ni Lusheng ang sarili habang patuloy pa rin ang sigaw mula sa kabilang linya. Alam mo ba kung gaano katagal siyang naghintay sa'yo, ha? Si Dong Qingzu, Yen. May babae bang maghihintay na 4 na oras sa isang lalaki na hindi man lang nagpaparamdam? Walang masabi si Lusheng. Hindi ko sinasadya. Akala ko saglit lang ako magkukultivate. Akala mo, tangi na, buong gabi kang wala. Tapos yun lang ang sasabihin mo. Galit na galit si Qin Xiaojun. Gayong galit na galit si Dong Qingzu. Sinong magpapakalma sa kanya? Ako. Sumiksik si Lusheng sa isang sulok, nagmumukhang guilty na guilty. Hindi niya alam kung paano ayusin ang lahat. Instructor Qin, baka pwede mo akong tulungan magpaliwanag. Paliwanag. Gamitin mo utak mo, Lusheng. Kanina pa siya hindi makausap. Tapos ikaw, halos pasabugin mo pa ang buong bahay dahil lang sa overcultivation. Nagpalakad-lakad si Qin Xiaojun sa kabilang linya habang patuloy sa pagbubunganga. Kung hindi ka lang sobrang lakas at kailangan pa na military region ang talento mo, baka pinalayas ka na sa buong lungsod. Sa wakas, napabuntong hininga rin si Qin Xiaojun, medyo humupa ang galit. Makinig ka. Ang babaeng yan, hindi siya basta-basta nagpapakita na emosyon. Pero kanina nakita ko. Naghintay siya sa labas ng restaurant, may dalang maliit na regalo. Umulan, Lusheng. Hindi man lang siya nagdala ng payong. Napamaang si Lusheng. Ang dibdib niya ay tila tinamaan na kung anong matulis. Alam mo ba kung gaano kahirap para sa isang babaeng gaya niya na gumawa ng unang hakbang? Patuloy ni Qin Xiaojun. Hindi mo lang sinayang ang isang pagkakataon. Muntik mo nang sirain ang tiwala ng isang babae na bihirang magtiwala. Tahimik si Lusheng. Sa kanyang puso, unti-unting sumiksik ang pagsisisi. Hindi siya natakot sa cultivation deviation. Hindi rin siya natakot sa Demon King sa loob niya. Pero ngayon, natakot siyang baka hindi na muling tumingin si Dong Qingzu sa kanya sa parehong paraan. Bigla siyang tumayo. Hinila niya ang coat sa isang tabi, nagsuot ng simpleng damit, at mabilis na lumabas ng kwarto. Anong ginagawa mo? Tanong ni Qin Xiaojun sa linya. Pupunta ako sa kanya, maiksing sagot ni Lusheng. Kahit gabing-gabi na. Kahit nagalit siya. Hindi ako papayag na matapos ito ng ganito lang. Sa labas, nagsisimula ng umambon muli. Ang ulan ay tila kasabay na tibok ng puso ni Lusheng, mabilis, mabigat, at puno ng paninindigan. Naglakad si Lusheng sa ilalim ng ulan, walang payong, basang-basa, ngunit hindi siya huminto. Ang bawat hakbang niya ay mabigat, puno ng pagsisisi at determinasyon. Wala siyang dalang regalo, ni bulaklak man, pero ang puso niya ay puno ng tapat na damdamin. Sa wakas, narating niya ang dormitoryo ng mga instruktor. Tumigil siya sa harap ng pintuan ni Dong Qingzu. Sa kabila na dilim at katahimikan ng gabi, ramdam niya ang malamig na enerhiya na bumabalot sa buong paligid. Bahadya siyang huminga ng malalim, pagkatapos ay kumatok. Walang sumagot. Kumotok siyang muli, bahagyang mas malakas. Dong Qingzu. Instructor Dong, tinig niya ay paos, bahagyang nanginginig sa lamig at pagkahiya. Sorry. Talagang hindi ko sinasadya. Alam kong wala akong karanasan sa mga ganito. Pero gusto kong ayusin. Gusto kong makita ka. Sa loob, tila walang kahit anong tunog. Ngunit alam niya, gising pa siya. Kahit walang sagot, nanatili siya roon. Tumagal ang katahimikan na halos 5 minuto. Sa wakas, bumukas ng kaunti ang pinto. Mula sa siwang nito, lumitaw ang malamig na mata ni Dong Qingzu, bahagyang pulang-pula, marahil dahil sa pag-iyak o puyat. Anong ginagawa mo rito? Tahimik si Lusheng sa ilang sandali. Pagkatapos ay mahinang sagot, nagsisisi ako. Alam kong hindi sapat ang salita. Pero, hindi ako alis hanggat hindi mo ako pinapatawad. Kahit buong gabi akong maghintay dito. Hindi niya inasahan ang susunod. Pak! Isang malakas na sampal ang dumapo sa kanyang pisngi. Hindi masyadong masakit, pero sapat para matauhan siya. Hindi siya umiwas. Hindi siya nagalit. Tahimik lang siyang tumingin sa kanya, tanggap ang lahat. Napayuko si Dong Qingzu, bumulong, isa lang ang hinihiling ko isang gabing kasama ka. Pero hindi ka dumating. Akala ko, kahit kaunti, importante ako sa iyo. Tumugon si Lusheng, ikaw ang pinakaimportanteng tao sa buhay ko ngayon. Umiling si Dong Qingzu, pilit pinipigil ang luha, ang lakas mo. Ang taas ng pangarap mo. Pero sa mga damdamin, parang wala kang alam. Alam ko, tapat niyang sagot. Pero kung bibigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, matututo ako. Tahimik na lumipas ang ilang segundo. Pagkatapos, bahagyang bumukas ang pinto. Basang-basa ka na. Pumasok ka muna. Hindi ibig sabihin nito pinapatawad na kita. Ngumiti si Lusheng ng payapa. Alam ko. Pero salamat. Pumasok siya. Sa unang pagkakataon, walang tension sa pagitan nila. Walang galit, walang sumbat, tanging katahimikan ng dalawang taong hindi marunong magmahal, pero sabay natututo. Pagpasok ni Lusheng sa loob, hindi siya dumiretso sa upuan o kahit sa sopa. Tumayo lang siya sa tabi ng pinto, basang-basa,
tinutuluan na tubig ang sahig ng dormitoryo. Tahimik lang si Dong Qingzue, nakatalikod habang pinupunasan ang kanyang mata. Walang sinuman ang gustong magsalita muna. Kinuha niya ang tuwalya sa mesa at itinapon sa direksyon ni Lu Sheng. Punasan mo ang sarili mo. Baka magkasakit ka pa. Tahimik itong tinanggap ni Lu Sheng at sinimulang punasan ang kanyang buhok at mukha. Maya-maya, nagsalita si Dong Qingzue, tinig na tila wala sa tono. Akala mo ba madali lang sakin ang makipag-date? Akala mo ba wala akong nararamdaman habang hinihintay ka sa ilalim ng ulan, habang hawak ang regalo? Hindi, sagot niya. Wala akong akala. Wala akong alam. Pero gusto kong matuto kasama ka. Huminga ng malalim si Dong Qingzue. Ang bilis mong lumakas, Lu Sheng. Lahat ng tao nakatingin sa iyo. Lahat umaasa. Pero para sa akin, huminto siya. Ikaw lang ang gusto kong hintayin ngayong gabi. Tahimik si Lu Sheng, ngunit sa loob na dibdib niya, tila may bumukas. Hindi niya alam kung ito ba ang pag-ibig o ang pag-unawa sa isang damdaming matagal na niyang hindi pinapansin. Ngunit ngayon, sigurado siya, ayaw niyang masayang ang isang tulad ni Dong Qingzue. Bibigyan mo ba ako ng isa pang pagkakataon? Tanong niya. Hindi sumagot si Dong Qingzue. Umupo lang siya sa gilid ng kama, sabay sabing, magsimula tayo bilang magkaibigan. Pero huwag kang gagalaw kung hindi pa ako handa. Tumango si Lu Sheng, ngumingiti ng bahagya. Handa akong maghintay. Naging tahimik muli ang kwarto. Ngunit sa katahimikang iyon, unti-unti nang nawala ang galit, ang lungkot, at ang layo sa pagitan ng dalawa. Ang gabi ay tumagal ng ganito, tahimik, payapa, ngunit puno ng bagong simula. Kinabukasan, habang ang araw ay sumisikat, si Lu Sheng ay umalis ng maaga. Alam niya may bago siyang layunin, hindi lamang para maging malakas, kundi para maging karapat-dapat sa kanya. Pagbalik ni Lu Sheng sa kanyang tirahan, naramdaman niya may kaunting spinal essence pa sa katawan na hindi pa lubusang na-refine. Tiningnan niya ang nag-isang bote ng antas negatibo, 8 na spinal essence sa harap niya at bulong. Gamit ko na ang 8 bote ng antas negatibo 7 spinal essence at ganito lang ang epekto. Mukhang hindi naman nakakatakot. Magape, bakit hindi ko padagdagan ang training? Kinuha niya ang bote ng antas negatibo 8 spinal essence, binuksan ito, at naamoy ang mas masangsang pa kaysa sa antas negatibo 7. Ngunit sa loob na ilang saglit, inubos ni Lu Sheng ang itim-gintong likido. Isang bote lang ito, ngunit ang epekto ay halos katumbas ng lahat na naunang spinal essence na ininom niya. Nabagsak sa sahig ang bote at nadurog. Kasabay nito, dumaiting muli ang pamilyar na pakiramdam. Sa kanyang isipan, lumitaw ang mga mararahas, mababangis at uhaw sa dugong ideya, parang halimaw na gustong kumawala. Mas marami ito kaysa deti. Ang buong katawan niya ay tila nagtatago ng isang Demon King, parang mabangis na hayop na gustong wasakin ang kulungan. Napahawak si Lu Sheng sa kanyang tiyan, kumakabog, kinagat ang kanyang mga ngipin, pilit pinipigil ang sakit. Napasigaw siya sa sobrang hapdi. Sa bawat pagbangga ng Demon King sa loob niya, umaagos ang dugo sa kanyang katawan. Ang napakatinding enerhiya ay nagpapa-warp sa hangin sa paligid niya. Sa isipan niya, muli niyang nakita ang imehe ng Demon King, sinabayan pa ng tinig nito. Hindi mo kakayanin ang enerhiyang ito. Tanggapin mo ako, tayo ay isa. Ngunit patuloy pa rin si Lu Sheng sa pagtiis. Sa isang iglap, tumayo siya at buong lakas na sinuntok ang ilusyon ng Demon King. Lumayas ka. Ang puwersa ng isang Grandmaster na gaya niya ay yumanig sa buong gusali. Sa ikalawang palapag, ang katulong at si Wang Yan ay napatigil sa gulat. Nagsimulang malaglag ang mga piraso ng kisame at lumitaw ang mga bitak sa bubong. Ang building na ito ay kayang tiisin ang lindol na antas negatibo 16 na. Anong nangyayari sa taas? Kasabay nito, lumaki ang katawan ni Lu Sheng ng ilang antas. Ang balat niya ay namumula at nanginginig. Dumugo ang balat niya at ang enerhiya ay halos hindi niya na makontrol. Parang sasabog na ang katawan ko, sigaw niya. Ang daiti niyang perpektong katawan ay ngayon naging sobrang muscular at halos basagin na ang balat. Ang kanyang mga braso ay mas malaki pa sa hita ng normal na tao at ang kanyang mga hita ay halos kasing laki na ng bareles. Ang maputing balat niya ay nabatak hanggang sa kita na ang mga ugat na pumuputok. May mga itim na litid na mas makapal pa sa bulet ang lumitaw sa buong katawan niya, parang itim na lambat. Sa kanyang panloob na mata, nakita niya ang bawat pulgada ng laman niya ay nagsisimulang matunaw, kahit ang kanyang mga buto na matibay na parang bakal ay nagsisimula ng mabasag. Halos mamatay na siya. Pero sa kaloob-looban niya, naramdaman niya ang hindi may paliwanag na tuwa. Automatikong gumana ang kanyang breathing technique. Tahimik siyang pumasok sa ikalawang antas na estado na walang isip. Ang kanyang diwa ay dahan-dahang pumasok sa isang mahiwagang estado sa pagitan ng buhay at kamatayan. Sa estado na iyon, ang katahimikan ay naging kaligayahan, at ang katawan ni Lu Sheng ay dahan-dahang bumalik sa normal. Pagmulat ng kanyang mata, bulong niya sa sarili. Ang sinabi ni Zhao Wendao na kung gusto mong mabuo, kailangan mo munang masira, ito na yon. Ang gwapo niyang mukha ay ngumiti ng banayad,
parang monghe na panatag. Ito ang tunay na mabuo sa gitna ng pagkawasak. Ang ikalawang yugto ng Immortal Golden Body, kompleto na. Sa orasan, lumipas ang ilang sandali. 23, 52 na ng gabi. Napatingin si Lusheng sa oras at napawis sa kaba. Lintek, sobra yata ako sa training. Naalala niya ang usapan nila. Nalate na siya sa date kay Dong Qingzu ng halos 4 na oras. Isang kumpas lang ng kamay, lumipad ang cellphone papunta sa kanya. Pagbukas niya, nakita niyang may mahigit 10 missed calls. Ang isa mula kay Dong Qingzu LC 7 oras 55 minuto EM, ang iba galing lahat kay Qin Xiaojun. Pag-atubili, tapos tinawagan niya si Dong Qingzu. Tumutunog. Sumagot ang isang malamig ngunit malinaw na tinig. Hello. Agad niyang sinabi. Sorry. Instructor Dong, kanina. Mula sa kabilang linya, marahang tanong ni Dong Qingzu. Na-overcultivate ka, no? Sumagot siya agad. Tama, sobrang napalalim. May iba pa ba? Tanong ulit ng babae. Sumagot siya ng tapat. Wala na. First time kong makipag-date sa babae, wala talaga akong alam. Tut. Binaba ang tawag. Tinitigan ni Lusheng ang telepono, hindi alam kung anong mukha ang dapat ipakita. Sa tono ng boses niya parang hindi galit. Pero parang galit na galit. Bigla ulit tumunog ang phone. Tumatawag si Qin Xiaojun. Pagkabukas pa lang na tawag, sigaw agad ang narinig. Lusheng, patay ka na. Napakalakas ng sigaw, halos mabingis siya. Napahiga siya sa sahig. Ang laki-laki ng ulo mo pero ang tanga mo pa rin, parang baka.